Magandang umaga po mga kalakbay. Marami pa rin po akong nababasa sa comment section na hinahanap po yung original na narrator. Sa mga hindi pa po nakakalam, may bago na po akong channel na Kwentong Kalakbay. Kaya po sa mga gusto po ulit akong mapakinggan, maaari niyo po itong pasyalan. Sige po, sisimulan na po ni Sir Rene ang kwento. Naniniwala ba kayo kung sasabihin kong ang nagbabait-baitan ay may hinihinging kapalit? Magandang araw mga kalakbay. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Nenet. 32 years old. Isa akong OFW sa Dubai at isa rin ako sa tagapakinig ng channel na ito. Sa tuwing nababagot ako, ay pumupunta lamang ako sa channel na ito para makinig ng mga kwentong katatakutan. Kaya nais ko ring magbahagi ng kwento patungkol sa mga aswang. Pero hindi ko ito sariling naranasan. Balik kinuwento lamang po ito ng aking mama nung nabubuhay pa siya. Dalawa lang kaming magkapatid at ako ang bunsong anak sa mag-asawang Lita at Dante, at ang panganay naman ay nagngangalang Lenny. Mahigit 2 taon na ang nakakaraan nang mamatay si mama sa kanyang sakit na tuberculosis at mahigit 2 taon na rin ang lumipas nang ibahagi niya sa akin ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Binahagi niya ang kwentong ito noong nangihina na siya sa kanyang sakit, habang binabantayan ko siya sa kwarto at binabalikan niya ang nakaraan hanggang sa mapunta kami sa aswang na hindi raw niya talaga malilimutan. Simulan ko ang kwento sa probinsya ng Iloilo. Naganap ang kwentong ito noong nagbakasyon sina Mama, Papa at Ate Lenny sa kinalakihang lugar ni Papa sa probinsya ng Iloilo. Bago ko umpisahan ang kwento mga kalakbay, bibigyan ko muna kayo ng konting background kung saan sila lumaki. Sa probinsya ng Cavite, ang kinalakihang lugar ni Mama at si Papa naman ay sa probinsya ng Iloilo. Ngunit ni kahit isang beses ay hindi pa nakapunta si Mama sa kinalakihang lugar ni Papa dahil wala rin kasi silang sapat na pera para maipamasahe. Saka malayo-layo rin kasi ito sa Cavite. Bagamat nagkita lamang sila sa Maynila sa pinagtatrabahuan nilang pabrika sa Tondo. Nang mabuntis si Mama ni Papa sa panganay kong kapatid na si Lenny, ay umuwi sila ng Cavite para ipakilala na rin si Papa sa magulang ni Mama. Hindi naman daw pihikan sina lolo at lola at tinanggap naman daw si Papa ng walang pag-aalangan kahit hindi naman daw kakitaan ng kapugian si Papa. Medyo sarat kasi ang ilong ni Papa, saka maitim pa ang kulay ng kanyang balat, mga kalakbay. Si Mama kasi mga kalakbay ay maraming naniligaw na mga binata dito sa Cavite dahil medyo kakitaan kasi ito ng ganda. Maputi kasi ito saka mabait din. Kumbaga, na kay Mama na ang ideal woman ng mga kalalakihan. Balik tayo sa istorya. May pag-aaring bangka si Lolo dahil ito ang pangunahin niyang pangkabuhayan. Kaya noong umuwi sila sa Cavite, ay sinasama ni Lolo si Papa sa pangingisda. Isa rin kasi itong dakilang mangingisda si Lolo. Kaya nung pumanaw na ito, ay si Papa na ang gumagamit sa naturang bangka at yun na rin ang pinangahanap buhay ni Papa roon. Habang si Mama naman daw ay tumutulong sa paglalako ng isda kapag maraming huli si Papa. Isang araw, umuwi raw si Papa na halos
hindi raw kayang mapasan ang banyerang pinaglalagyan ng isda. Marami kasi itong huli mga kalakbay. Kaya dali-dali itong tinimbang ni Mama, saka isinilid sa mga plastik para ilako sa bayan. Bali 8 kilo lamang ang kanyang nalako sa bayan dahil yung iba ay binili ng kanilang mga kapitbahay. Nang malapit nang maubos ang kanyang nilakong isda, ay pumunta muna siya sa tindahan ni Aling Marta para bumili ng gatas para kay Ate Lenny. May iniabot ding isang papel si Aling Marta sa kanyang kamay matapos niyang bumili. May nagpadala kasi ng mensahe para kay Papa mga kalakbay. Hindi pa kasi uso nung una mga kalakbay yung mga telepono para makapagpadala ng mensahe. Sulat kasi ang ginagawa nung una para maipadala ang mensahe at ipinapadala muna sa barko at mahigit 2 o 3 araw bago matanggap. Kumbaga, isang telegrama. Hindi katulad ngayon na isang click mo lang mga kalakbay. Sent na agad. Lita! Luluwas na tayo bukas sa Iloilo! Naalala mo ba yung kuwinento ko sa'yo, si Elena? Ay mag-a-abroad kasi yun sa Japan. At ako raw, ang pagbabantayin niya sa malaki nitong lupain. Pagkabasa ni Papa sa sulat, nang iabot ni Mama sa kanyang kamay ang papel nung umuwi na siya ng bahay, bakas pa nga ang katuwaan sa kanyang mukha. Bigyan ko lamang kayo ng background tungkol kay Auntie Elena mga kalakbay. Bugtong anak kasi ito sa mag-asawang Kastila at may malaking lupain sa Iloilo. Kaya nung nandun pa sila Papa sa Maynila, ay nagbabalak itong mangibang bansa at siya yung pagbabantayin sa lupain nito. Bago nag-asawa sina Mama at Papa, ay doon nakituloy si Papa sa pinaupahang bahay ni Auntie Selina sa Maynila. Kaya nung umalis na raw si Papa roon para sumama kay Mama sa Cavite, ay wala na silang koneksyon sa isa't isa. Pero alam naman ni Auntie Selina kung sino ang asawa ni Papa at kung taga saan ito, kaya nakapagpadala ito ng mensahe kay Papa. Talaga, Dante? O sige ba, bukas na bukas luluwas tayo kaagad. Kaya kinagabihan noon ay nag-impake na sila ng mga gamit na dadalhin. Inihabilin na rin ni Mama si Lola sa kanyang bunsong kapatid na si Arman. 2 lamang kasing magkapatid sila Mama at siya yung panganay. Yung bunso niyang kapatid ay doon nanirahan sa sentro ng Cavite, kaya hinatid pa nila ito roon. Ngunit bago pa man, ay may iniabot si Lola sa kamay ni Mama. Lita, dalhin mo yang punyal na ito dahil batid kong kakailanganin mo yan, lalong-lalo na nagdadalang tao ka at saka hindi mo alam ang pupuntahang lugar sa mga tao roon. May suot-suot kasing punyal si Lola sa kanyang tiyan mga kalakbay. May nakaukit daw itong panalangin ng antingero, sabi niya. Pangontra raw yun sa mga barang at sa mga masasamang elemento at proteksyon na rin daw yun sa mga aswang. Tinanggap naman ni Mama kahit labag sa kanyang kalooban. Hindi kasi naniniwala si Mama sa mga ganito mga kalakbay, lalong-lalo na pag-usapan ang mga aswang. Ipinagbubuntis din daw ako ni Mama nung mga panahon na yon mga kalakbay, habang ang panganay kong kapatid na si Lenny ay 4 years old na. Kaya ganun na lamang ang asal ni Lola dahil panganib raw sa aswang ang nagdadalang tao kagaya raw ni Mama. Kaya kinabukasan, agad lumuwas sina Mama at Papa sa Cavite kasama si Lenny. Nakalakip kasi sa sulat mga kalakbay na kailangan nilang magmadali para maabutan pa raw si Auntie Selina sa bahay nito
dahil bukas na raw ang flight papuntang Japan. Doon na lamang daw kasi yung manirahan, kapiling ang asawa nitong Hapon at sila mama at papa ang mamamahala sa malaking lupain nito. Hindi naman ito sinayang ni Papa ang pagkakataon dahil matagal na niya itong pangarap. Bukod din sa magaan ang trabaho ni Papa, mga kalakbay, ay papadalahan naman sila ni Auntie Selina kada buwan ng pera. Kaagad namang pumunta sina Mama at Papa sa sakayan ng mga barko. Sakto rin ang kanilang pagdating doon dahil naabutan pa raw nila ang unang biyahe ng barkong Santa Clara. As in, saktong-sakto raw na pagbaba nila ng tricycle ay akma na itong aalis. Kailangan kasi nilang makarating doon sa oras ng 4:00 ng hapon, mga kalakbay, para magkita sila ni Auntie Selina bago umalis. Bale 1.5 araw ang kanilang ginugol sa pagbiyahe. Hindi naman sila nabigo dahil nakarating naman sila sa eksaktong oras. Saad pa ni Mama, mga kalakbay, na hindi na raw nakabisado ni Papa ang lugar papunta sa kanila dahil sa katagalan na hindi nakabisita. Unti-unti na rin kasing nagbago ang kinagisnang lugar at hindi raw ito katulad nung dati na wala pang establisimento at hindi pa aspalto ang kalsada. Buti na lamang daw, mga kalakbay, nagtanong-tanong sila sa mga dinadaanang tao at kilala rin ng mga napagtanongang tao si Auntie Selina. Dante, mabuti naman nakarating na kayo. Kasi kanina pa ako naghihintay rito sa inyo eh. Akala ko nga hindi ka papayag sa proposal ko dahil matagal na rin tayong walang koneksyon simula nung mapadpad ka sa lugar ng asawa mo. Nakausap ko naman si Manong Boboy na siya lamang ang pagbabantayin sa lupain ko. Pero wag mo na yung isipin. Ako na lang bahalang kakausap sa kanya. O siya, kayo nang bahala rito sa bahay ah. Tsaka yung lupain, ikaw na rin ang bahala. Dahil aalis na ako. Baka mahuli pa ako sa biyahe. Nagpahatid naman ito ng motorsiklo papuntang Paliparan matapos magpaalam kina Mama at Papa, mga kalakbay. Ibinigay na rin daw kina Mama at Papa ang susi ng bahay at ibinilin lahat ng mga kayamanan. Inabutan pa nga si Papa ng 2,000 sa kamay bago ito sumakay ng motorsiklo at umalis. May katamtaman lamang ang laki ng bahay ni Auntie Selina, mga kalakbay. Gawa raw sa pawid ang bubong nito, saka ang dingding naman ay gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan. Ganito kasi ang mga bahay noong una, mga kalakbay. Hindi katulad ngayon na sosyal na. Pero may mga iilan-ilan din doon na gawa raw sa mga semento at yero. Pero kadalasan talaga ay gawa sa pawid at kawayan. Pumasok naman kaagad sina Mama at Papa sa loob ng bahay upang maipasok ang mga gamit at makapagpahinga na rin. Medyo napagod kasi sila sa haba ng biyahe at hindi rin daw sila maayos nakatulog sa barko dahil malaki raw ang mga alon nung mga panahon na yon, mga kalakbay, at natatakot silang matulog o umidlip na baka biglang lulubog ang kanilang sinasakyan. Mas mainam na rin daw kung gising sila kung sakaling mangyari yon. Mag-aalas 6 na rin kasi yon ng hapon, kaya naman sinarado na nila yung pintuan at mga bintana ng bahay na gawa rin sa kawayan. Matapos nilang maghapunan, mga kalakbay, ay tuloy na silang natulog sa loob ng kwarto. Bagamat hindi na sila nagluto pa dahil may natirang pagkain naman si Auntie Selina para sa kanilang hapunan. Kinabukasan ay maagang gumising si Mama para magluto ng kanilang agahan. Si Papa naman ay nilibot ang lupain na ibinilin sa kanya ni Auntie Selina. May mga pananim kasi itong nyug at baka pwede ng sakahan. May mga iilan-ilan ding pamayanan ang naninirahan doon sa lupain
na ipinagbilin kay ama. Yung iba ay magkakalapit, samantalang ang iba naman ay makikitaan ng distansya. Pagkatapos magluto ni mama ng agahan, ay lumabas siya ng bahay para magpahangin. Sariwa kasi ang hangin doon, mga kalakbay, dahil may malalaking puno ng mangga at santol na nakapalibot sa paligid ng bahay. Sa likurang bahagi naman nito ay masukal na. Gumugol muna si mama ng mahigit 1 oras doon para magpahangin sa labas, hanggang sa makatulog na raw si Lenny na nakahiga sa kanyang paanan. Mayroon kasing katre roon, mga kalakbay, na gawa sa kawayan sa labas ng bahay sa ilalim ng puno ng mangga at santol. Medyo maaliwalas nga doon ang hangin sa probinsya, lalong-lalo na may maraming punong nakapalibot sa paligid. Saka hinintay ni mama ang pag-uwi ni papa galing sa paglilibot ng lupain para mananghalian. Sabay-sabay kasi silang manananghalian. Ilang sandali pa'y may isang babaeng lumapit kay ina sa kinaroroonan niya. Inilarawan rin ni ina ang itsura ng babae, mga kalakbay, at hindi pa naman daw ito tumutungtong ng mga 60 ang edad, dahil medyo makinis-kinis pa naman ang balat nito, at tinawag pa nga niya itong Ale. Inalok siya nitong bumili ng panindang bibingka. Hindi naman nag-atubiling bumili si mama dahil bibihira lamang kasi yun sa Cavite, mga kalakbay. At bihira lamang daw siya makabili nito dahil kapos sila sa pera. Aba, Ineng, parang bago kayo rito Oo, Ale. Kararating lang po namin kahapon dito. Kami muna kasi ang pinabantay sa malaking lupain na may-ari nito pansamantala. Pagkatapos nun, mga kalakbay, ay nagpakilala na ito sa kanyang pangalan at sa kung saan siya nakatira. Kwento pa ni mama ukol sa kanya, madalas daw itong naglalako ng mga kakanin at madalas din siyang napapadaan sa bahay ni Auntie Selina para raw bigyan niya ito. Isa kasi siya sa nanirahan sa binabantayan na lupain nila mama at papa, mga kalakbay. Bale, pasasalamat lamang niya yon sa may-ari ng lupain. Matapos ang maigsing pag-uusap ni mama at Aling Rosa, ay nagpaalam na ito na umalis dahil ilalako pa niya ang mga natitirang bibingka. Natigilan naman si Aling Rosa nang pigilan ni mama ukol sa bayad, ngunit tumanggi ito. Hindi na yon pinabayaran daw ni Aling Rosa ang binili ni mama ni 5 pirasong bibingka. Sa katunayan, 5 piso lang naman daw yon. Ngunit paliwanag pa ni Aling Rosa, dahil wala ang totoong may-ari ng lupain sa kinatatayuan ng kanyang bahay, ay sila mama muna ang kikilalanin niyang may-ari sa kagagawin niya rin kung anong ginagawa niya dati kay Auntie Selina. Medyo nahiya pa nga si mama sa kanya dahil baka malugi si Aling Rosa sa kanyang paninda. Pero pinabayaan na lamang daw niya kasi sayang naman kung inaayawan ang biyaya, baka tuluyan itong lumayo. Oh, sige Lita, aalis na ako. Akma na sanang aalis ito sa ibang bahay para ilako ang paninda. Ngunit natigilan ito nang tawagin ulit ni mama. Napalingon naman kaagad ito sa kanya at sinabi naman ni mama ang pakay ukol kung saan matatagpuan ang manghihilot ng kanilang baryo. Mga 5 buwan na kasi ang nakakaraan nang ipinagbubuntis daw ako ni mama, mga kalakbay. Kwento pa ni mama, kailangan niya ito patingnan sa maghihilot. Hindi pa kasi uso noong una, mga kalakbay, ang mga nurse o ospital o ultrasound, dahil kadalasan ay ang mga maghihilot ang siyang nagpapaanak o kumadrona. Nako, iha, nasa Karatig baryo pa yon. Saka malayo ito rito Pero kung gusto mo, sa akin ka nalang magpahilot mamayang hapon. Marunong din kasi ako.
Saka ako rin ang kinukuhang maghihilot sa tuwing may magpapahilot dito sa atin. Tumango naman si Mama bago tuluyang umalis si Aling Rosa para ilako ang kanyang natirang paninda. Nang malayo na siya sa paningin ni Mama, ay akmang dumating si Papa, mga kalakbay, na may dalang pinya. Natanong pa nga ito ni Mama kung saan galing ang mga dalang pinya ni Papa. Ay, kay Mang Nardo, Lita. Isa kasi siya sa nanirahan sa lupain ni Selena at may pananim siyang prutas at gulay. At sakto ring marami ang bungang naani. Madalas kasi siya nagbibigay ng parte kay Selena at dahil wala ang may-ari ng lupain, sa atin muna raw sila magbibigay. Tumango naman si Mama sa mahabang litanya ni Papa saka pumasok na sa loob ng bahay. Ibinahagi na rin ni Mama ang pagbigay rin ni Aling Rosa ng bibingka sa kanila. Gayon din ang pag-alok ni Aling Rosa sa paghihilot. Kung okay lang sa iyo, Lita, mas mabuti na lamang na diyan kay Aling Rosa ka magpahilot kaysa kukuha pa tayo ng habal-habal para pumunta ng Karatig Baryo at baka mapano pa yung pinagbubuntis mo. Sa katunayan, mga kalakbay, hindi ko binsido si Mama doon kay Aling Rosa na magpahilot. Baka kasi raw mapaano ang ipinagbubuntis niya dahil baka hindi ito marunong at umaako lamang na marunong siyang maghilot. Noong ipinagbubuntis kasi raw si Lenny, ay ang humihilot lamang daw nito ay si Lola at si Lola rin ang nagpaanak sa kanya. Dahil sa turan ni Papa, ay tumango na lamang si Mama at sinimulan na ang pagliligpit ng pinggan dahil katatapos lang nilang kumain. Kinahapunan nung araw na yon ay nagtungo na sila sa bahay ni Aling Rosa. Ito ang bahay na may malayong agwat kumpara sa ibang bahay. Kumbaga, malayo ang distansya nito sa ibang bahay. Sabi pa ni Mama, mga kalakbay, gawa daw sa kawayan ang dingding at sahig ng bahay ni Aling Rosa, habang gawa naman sa anahaw ang bubong. Ngunit makikitaan naman ito ng kagandahan dahil malinis naman ito, saka wala rin siyang kasama sa bahay bukod sa kanya. Ang ibig kong sabihin, mga kalakbay, ay berhen pa si Aling Rosa. Wala kasing naglakas loob na manligaw sa kanya dahil pihikan daw ito pagdating sa mga lalaki. Saka makikitaan din ito ng masamang pag-uugali. Kwento pa ni Aling Rosa kay Mama na may mga manliligaw raw si Aling Rosa noong una. Kaso, sinusunod niya sa paglilinis ang bawat yabag nito sa tuwing pinapapasok niya sa kanyang bahay, kaya simula nun ay wala nang nanliligaw. Pagdating nila Mama roon, ay pinaupo siya sa isang maliit na katre sa loob ng kwarto ni Aling Rosa. Si Papa naman ay naghintay sa labas, doon sa may bakuran ni Aling Rosa. Pagkatapos nun, ay pinahiga si Mama sa maliit na katre na kanyang inuupuan para simulan ng hilutin ang tiyan niya. Hindi naman siya nakaramdam ng sakit o pagkakaiba dahil parang si Lola lang din naman daw ang naghihilot sa kanya. Madali lang naman daw ito at kaagad silang natapos. Matapos nun ay umuwi na sila ni Papa sa kanilang bahay. Bagamat mag-aalas 6 na yun ng gabi, nagdala rin naman daw si Papa ng gasera dahil alam naman nilang magagabihan sila sa pag-uwi. Dali-dali naman silang naglakad, lalong-lalo na at buntis si Mama at delikado kapag magabihan sa daan. Kailangan ding magpahinga sila ng maaga dahil may kailangan pa raw gawing bukas si Papa sa lupain. Kinabukasan ay maagang umalis si Papa para puntahan si Mang Doming. Siya kasi ang magsasaka ng mga niyog para gawing kopra at siya lang din ang kinukuhang magsasaka noong nandito pa si Auntie Selena sa Iloilo. Sabi pa ni Mama, bago daw umalis si Papa
ay ibinili niya muna raw kay Mama na baka magabihan siya sa pag-uwi dahil malaking lupain ang sasakahin at saka marami-rami rin ang bunga nito. Nang sa gayon daw ay makapaghapunan na ng maaga sina Mama at Lenny at hindi na nila hihintayin pa si Papa na uuwi. Kaya pinabaunan naman ito ni Mama ng pananghalian dahil baka hindi ito makakauwi sa tanghali. Kaya kinahapunan ng araw na yun ay maagang naghapunan si Mama at Lenny sa loob ng bahay. Hindi na nila hinintay si Papa na baka gabi na talaga yun makakauwi ng bahay. Pagkatapos nilang kumain, ay tumambay muna sila sa labas, doon sa sinabi kong katre sa ilalim ng puno ng mangga. Kaya nung sumapit na ang 6:00 ng gabi, ay pumasok na sila sa loob. Bagaman, madilim na ang paligid at doon na rin nila hinintay si Ama. Hanggang sa tumuntong ang 7:00 ng gabi, ngunit hindi pa rin daw nakakauwi si Ama galing sa pagsasaka hanggang sa makatulog na lang sila sa kahihintay. Bandang 9:00 ng gabi ay naalimpungatan si Mama nang makarinig siya ng isang malakas na kaluskos sa bubungan. Para raw may malaking bagay na dumapo sa taas ng bubungan na nagsanhi ng malakas na ingay at halos talukapin pa nito ang pawid. Dala ang kuryosidad ni Mama ay nilabas niya ito para tingnan yun. Nagdala na rin siya ng gasera at saka yung punyal na ibinigay sa kanya ni Lola para sa masasamang mga elemento at aswang. Bago muna niya tuluyang binuksan ang pinto, ay sinipat-sipat muna niya ang labasan. Maliwanag naman ang buwan, saka malakas din ang huni ng mga kuliglig sa gabi. Kaya tuluyan na raw siyang lumabas ng bahay upang malaman kung ano yon sa bubungan. Bigla na lamang siyang napapikit nang salubungin siya ng isang malakas na hangin galing sa taas. Napuwing pa nga siya nito, mga kalakbay, dahil sa alikabok na tumama sa kanyang mata. Nilipad pa nga ang mga buhok niya dahil sa lakas ng hangin na likha nito. Nang ibuklat na ni Mama ang kanyang mata, ay wala naman daw siyang nakikita sa bubungan. Kaya napagtanto niyang baka isa lamang yung malakas na hangin. Ngunit mas nangingibabaw ang kanyang pagtataka dahil hindi naman ganon ang ordinaryong hangin, kaya gumugol muna siya ng ilang sandali sa labas. Sinipat-sipat din niya ang gasera sa malalaking puno ng mangga at santol. Kahit malapit lang ang kayang maliwanagan nito, ngunit wala naman siyang nakikita roon. Habang tumatagal, mga kalakbay, ay nakaramdam na raw si Mama ng takot nang marinig ang isang malaking pagpagaspas sa taas ng puno. Naglikha kasi ito ng isang malakas na hangin sa puno ng mangga at santol, sanhi ng paggalaw ng mga sanga at pagkahulog ng maraming mga dahon ng puno. Dali-dali naman siyang tumakbo ng ilang distansya para tignan ang itaas ng puno. At laking gulat niya, mga kalakbay, nang makita ang isang manananggal na palipad-lipad sa taas. Kitang-kita pa nga raw niya ang itsura nito dahil sa liwanag ng buwan. Kalahati na lamang daw ang katawan nito habang pinapalibutan ng maraming balahibo ang buong katawan. Saad pa ni Mama, mga kalakbay, nasisiguro niyang babae ang nakikita niyang manananggal dahil mataas daw ang buhok nito. Noong una raw, mga kalakbay, hindi pa raw siya naniniwala sa mga aswang. Bagaman, kwento lamang daw yun ng mga ninuno na panakot lamang sa mga bata noon. Kinuwento rin ito ni Lola sa kanya, lalong-lalo na ang manananggal na nahahati ang katawan at paboritong-paborito nito ang sanggol sa sinapupunan. Hindi rin naniniwala si Mama sa anumang pangontra-aswang
dahil parang nililimitahan daw nito ang kakayahan ng Diyos. Ngunit sa pagkakataong yun mga kalakbay, ay binilisan daw niyang hinugot sa kanyang bulsa ang punyal dahil na rin sa pagkasindak. Akma na sanang lalapitan si mama ng manananggal, ngunit natakot ito nang makita ang punyal sa kanyang kamay. Hindi na ito naglakas loob na lumapit pa dahil sa hawak ni mama na punyal. Doon niya napagtantong totoo ang mga aswang at mga pangontrang aswang. Ngunit hindi raw umalis ang manananggal sa kinaroroonan nito dahil parang alam na alam nitong wala si Papa sa bahay. Nung mga panahon na yun mga kalakbay, ay naalala pa ni Mama ang kinuwento pa ni Lola sa kanya ukol sa makakapatay sa manananggal na aswang. Hahanapin daw ang kalahating katawan nito sa lupa at lalagyan ng asin para maging abo raw ito. Sakto ring dumating si Papa sa bahay, kaya dali-dali itong nagtungo sa kusina para kumuha ng asin, mga kalakbay. Nang pagdating ni Papa roon sa bahay, ay dahan-dahan na raw umalis ang manananggal. Namataan kasi ng manananggal ang balak nila Mama at Papa, kaya lumayo na ito sa kanilang kinaroroonan. Pero kahit ganun pa man, ay maririnig pa rin ang bawat pagpagaspas nito, dahilan para marinig nila at matuntun kung saan ito tutungo. Hindi naman ito nakapagtatakang lapitan sila o hamakin sila dahil sa hawak na punyal ni Mama. Hanggang sa makarating sila sa tapat ng bahay ni Aling Rosa, kung saan tumigil ang manananggal sa paglipad sa itaas. Doon, sa likurang bahagi ng bahay ni Aling Rosa, doon nila natagpuan ang naiwang katawang lupa ng manananggal. Kaya dagli silang pumaroon at nilagyan ito ng asin, sanhi naman ng pagkakatunaw nito at naging abo. Nagbitaw naman daw ng nakaririnding boses ang manananggal habang unti-unting natutunaw ito. Nagising ang mga tao roon dahil sa narinig na tinig ng manananggal at nasaksihan din nila sa kung paano ito naging abo. Mula raw noon mga kalakbay ay wala na raw mga ingay o mga kaluskos sa bubungan ang narinig ni Mama sa tuwing sasapit ang gabi. Pero hindi pa rin siya nagpapakampante at pinapauwi pa rin niya si Papa ng maaga bago magtakip silim sa tuwing maglilibot ito sa bukid o may pupuntahan. Magmula rin noon mga kalakbay ay hindi na raw nila nakita si Aling Rosa nang matapos mangyari ang gabing yun. Wala na ring Aling Rosang naglalako pa ng kakanin tuwing umaga. Sabi pa ni Mama na mahirap daw magbintang kapag hindi ka nakasisiguro. Pero batay na rin sa kanyang mga hinala mga kalakbay, ay may posibilidad na si Aling Rosa ang manananggal, base na rin sa kung saan nakita ang putol na katawan nito. Matagumpay naman akong naipanganak ni Mama sa Iloilo at namuhay ng matiwasay hanggang sa dumating na si Auntie Selina galing Japan. Doon na rin namatay si Ama sa sakit na kanser at matapos yun ay bumalik na kami sa Cavite at doon na namuhay. Hanggang dito na lamang po, mga kalakbay. Magandang araw sa lahat. Wakas.